Hindi lahat ng umaalis ng bansa ay nagtatagumpay. Isang magandang gabi mga kapwa OFW. Maraming OFW ang umaalis na puno ng pangarap, pero sa pagdaan ng panahon, unti-unti nilang nararanasan ang hirap na hindi nila inaasahan. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil may mga laban sa abroad na hindi nakikita ng social media. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit may mga OFW na nauuwi sa failure sa ibang bansa at kung paano natin may iwasan ang parehong pagkakamali. Sa social media, mukhang maayos ang lahat. Laging may ngiti sa muka, may mga kwento ng tagumpay, at may selfie ng magandang lugar. Pero sa totoong buhay, may mga OFW na tahimik lang lumulubog sa stress, homesickness, at pagod. Hindi nakikita ng iba, pero ramdam ng puso. Hindi sila tamad o kulang sa sipag. Maraming OFW na susumikap ng sobra. Pero kahit ganun, may mga hamon na sobra sa kaya nilang solusyonan, kaya hindi palaging madaling sukatin ng tagumpay sa salapi o sa social media like. Ang unang dahilan ng pagkabigo ng isang expectation, maraming umaalis na iniisip. Pag OFW ka, madali ang pera at ginhawa agad ang buhay. Pero ang totoo, bawat sentimo ay kapalit ng puyat, pagod at luha. Mahabang oras ang trabaho, minsan walang pahinga. Kahit may sakit ka, kahit pagod na ang katawan, tuloy pa rin ang laban. At sa gabi ng pag-uwi sa kwarto, katahimikan na nga naghihintay, walang kasama, walang kalaro, at minsan walang makakausap sa sariling wika. Ikalawang dahilan, kulang sa mental at emotional preparation. Hindi lang physical ang pagod sa abroad, kundi emotional at mental. May mga araw na gusto mo na lang umiyak, gusto mo nang sumuko, pero kailangan mong itago ang nararamdaman dahil walang makakaintindi sa'yo. Kung hindi mo alagaan ang sarili mo sa kalaunan, ay nagiging sanhi ito ng burnout. Ang iba, naiiwanan sa depresyon o sa anxiety na hindi nila alam paano haharapin. Ikatlong dahilan ay ang problema sa pera. Maraming OFW ang kumikita pero hindi natutong mag-budget. Puro gasto sa padala, sa utang o sa luho para lang makalimot sa stress ng buhay abroad. Hanggang sa makarating sa puntong napapaisip, para kanino ba talaga ako nagtatrabaho? Ikaapat, ang maling taong pinagkakatiwalaan. Hindi lahat ng kasama mo abroad ay kaibigan. May humihila pababa ng bisyo. Ang nagkaka-influence na maling desisyon. Kapag mali ang circle mo, unti-unting nawawala ang direksyon mo. Ikalimang dahilan, problema sa pamilya sa Pilipinas. May mga OFW na sobrang pressure sa padala o hindi naiintindihan ang kanyang sakripisyo. Imbis na suporta, stress at galit ang natatanggap. Kapag mabigat ang loob, may mahirap mag-perform sa trabaho. Ika-anim, pagkawala ng malinaw na direksyon. May mga OFW na tumatagal sa abroad pero hindi alam kung hanggang kailan o para saan ang sakripisyo. Kapag walang goal, kahit gaano ka kasipag, napapagod ka rin nang hindi mo namamalayan. Ikapito, hindi natutok sa sariling growth. Maraming OFW ang puro trabaho lang, walang oras na pag-aaral, mag-improve o magplano sa future. Kapag puro survival mode, mahirap umangat sa buhay. Ikaw bilang OFW kailangan ng malinaw na goal. Alamin mo hanggang kailan ka magtatagal, para saan ang pinaghihirapan mo, ano ang magiging output ng sakripisyo mo. Kapag malinaw ito, kahit may problema, may direksyon ang pupuntahan. Ikawalo, stress at isolation. Sa abroad, iba ang kultura, iba ang pace ng buhay, at minsan wala ka ng kausap na kapareho ng wika. Ang stress na ito ay nagdudulot ng mental fatigue at kahit physical na apektuhan. Ikasiyam, pagod na physical at emotional. Maraming OFW ang hindi sapat ng tulog, kulang sa pagkain at sobra sa trabaho. Kapag pinasama-sama ang physical, emotional ay nagiging dahilan ng pagkabigo. Ikasampo, hindi tamang financial planning. Kapag hindi marunong mag-ipon, kahit mataas ang kita, walang naiipon. Ang ibang OFW, kahit nasasabi ka pera, umuwi na parang wala. Ikalabing isa, kulang sa support system sa abroad. Kapag wala kang matibay na kaibigan o kasama na maaasahan, mas mahirap magpatuloy. Ikalabing dalawa, mali ang timing ng desisyon. May mga OFW na umaalis ng Pilipinas, hindi sa tamang panahon o hindi pa handa. Ito rin ang nagdudulot ng early burnout. Ikalabing tatlo, kakulangan ng skills. Maraming OFW ang hindi prepared sa technical o cultural skills sa bagong bansa, kaya nahihirapan sa trabaho at pakikisalamuha. Ikalabing apat, kakulangan sa planning ng future. Kapag puro trabaho lang ngayon, walang plano ang uuwian o investment. Ikalabing lima, sobrang expectation. Kapag mataas ang inaasahan sa sarili at sa pamilya, madaling madidismaya. Ikalabing anim, culture shock. Iba ang paraan ng pamumuhay. Pagkain, oras at pakikitungo sa ibang bansa. Kapag hindi handa, mahirap mag-adjust. Ikalabing pito, komunikasyon sa pamilya. Kung hindi maayos ang komunikasyon, lumalaki ang misunderstanding at stress.
Ika-18, maling coping mechanism. Kapag nasanay sa bisyo, kalokohan o maling aliw, madaling nahuhulog sa problema. Ika-19, lack of persistence. Hindi lahat ay kayang tumagal sa initial struggles. Kapag madaling sumuko, mauuwi sa failure. Ika-20, pagod sa mental load. Hindi lang pisikal, mental at challenge sa ibang bansa. Ika-21, pagod sa pressure ng pamilya. Kapag sobra ang pressure sa padala at expectation, mas mahirap magpatuloy. Ika-22, walang self-care. Kapag puro trabaho, walang oras sa sarili, mas bumababa ang performance. Ika-23, hindi nagsiset ng boundaries. Kapag palaging sinasagot ang lahat, mapapagod ng sobra. Ika-24, kulang sa motivation behind the money. Kapag pera lang ang goal, nawawala ang tunay na drive. Ika-25, hindi natututo sa mistake. Kapag paulit-ulit, nagiging pattern ng failure. Ika-26, hindi pinapahalagaan ang relationship abroad. May support system pero hindi inaalagaan, kaya nawawala ang tulong kapag kailangan. At sa huli, ang lahat na nabanggit, hindi ibig sabihin ay failure ka na forever. Ang totoong failure ay kapag sumuko ka bago subukan ang lahat. Pagod ka lang pero may pagkakataong pang bumangon, matuto at mas maging matatag. Kung nakaabot ka hanggang dito, ibig sabihin lumalaban ka pa, hindi ka nag-iisa sa mga laban na ito. Maraming OFW ang nahihirapan pero pinipiling bumangon ulit. Sa bawat pagod, luha at sakripisyo mo ay hindi masasayang. Panatilihin ang pangarap, alagaan ang sarili at huwag sumuko dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay para sa mga hindi sumusuko. At hanggang sa mga susunod nating kwento mga kapwa OFW.